Please like, comment, share, and subscribe, and don't forget to hit the notification bell. EPP4 Industrial Arts, matatag curriculum, iba't ibang uri ng letter and style. Halina tayo ay maglakbay, umuglas ng makabagong kaalaman. Sa EPP lalawak ang kaalaman, entrepreneurship at ICT mapag-aaralan. Kabilang dyan ang industrial arts, home economics at agrikultura pa. Sama-samang alamin, EPP ay tuklasin, pakinggan upang ito'y maunawaan. Sa edukasyong pantahanan at pangkabuhayan, kabataan siyang na may kinabukasan. Ay mga pamantayang pangnilalaman, na ipamamalas ang pangunawa sa pagsulat ng letra gamit ang mga letter and styles. B. Mga pamantayan sa pagganap, na isasagawa ng mga mag-aaral ang pagguhit ng freehand drawing, orthographic, at isometric drawing. Nakagagawa ang mga mag-aaral ng proyekto mula sa recyclable materials na maaaring pagkakitaan. Si mga kasanayan at layunin sa pagkatuto, na isusulat ang mga letra gamit ang letter and styles. Di nilalaman, iba't ibang uri ng letter and style. Mga gabay sa pagleletra. I-integrasyon. Paglikha ng konsepto na patungkol sa pangalan ng produkto o negosyo, katulad ng pangalan ng produkto, pangalan ng business o kumpanya, at tagline. Balik-aral. Mga tanong. 1. Magbigay ng kasangkapan na ginagamit sa pagguhit. 2. Magbigay ng materyales na ginagamit sa pagguhit. At para saan ito ginagamit? 3. Ano-ano ang mga hakbang sa pagguhit? Ibigay ang iba't ibang uri ng shading. Panghikayat ng gawain. Gawain, letters of same style, flock together. Panuto, tignan at kilatising mabuti ang mga letra. Igrupo ang mga letrang A, E, I, O, U na may magkaparehas na disenyo o estilo. Mechanics, maghanap ng isa o dalawang kaparehas sa klase at magsama-sama. Gumawa ng 5 sa 5 na table sa isang pirasong papel. Isang papel kada grupo. Isulat sa loob ng mga table ang inyong mga sagot. Ang numero ng mga letra lamang ang isusulat. Ang unang 5 grupo na makakakuha ng tamang sagot ay may karampatang gantimpala. Mayroon kayong 45 seconds para magrupo ang mga letra. Magsimula na. Halina tayo ay maglakbay, umuglas ng makabagong kaalaman. Sa EPP lalawak ang kaalaman, entrepreneurship at ICT mapag-aaralan. Kabilang dyan ang industrial arts, home economics at agrikultura pa. Sama-samang alamin, EPP ay tuklasin. Narito ang mga tamang sagot.
Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Nakakita ka na ba ng ganitong estilo o disenyo ng mga letra? Saan mo ito nakikita? Alam mo ba, ang pagletra ay nakakatulong sa pagbibigay ng kagandahan sa isang disenyo tulad ng nakikita sa TV, billboard, tarpaulin, pangalan ng tindahan, at gusali na nakakaakit sa paningin. Ang paggamit ng iba't ibang disenyo ng letra ay nakakapagbigay ng mensahe sa mga nakakabasa nito. Ang pagkatuto sa kasanayan na ito ay isang paraan upang gumaling sa pagdidisenyo. Paghahawa ng bokabularyo. Pagleletra ay malayang ginagawa upang makabuo ng mga letra at numero sa pamamagitan ng kamay. Ito ay hindi lamang isinusulat kundi sadyang inileletra, sapagkat ang gayon ay higit na madali at mabilis isagawa bukod pa sa bihirang pagkakaroon ng pagkakamali. Stem, ito ay mga tuwid na bahagi ng mga letrang Gothic at Roman. Serif, ito ay mga paalang na linya na idinadagdag sa dulo ng stem ng letrang Roman. Fillet, ito ay kurbang linya sa pagitan ng serif at stem o sanga na bahagi ng letrang Roman. Kaugnay na paksa isa, ang pagleletra. Pagproseso ng pag-unawa. Ang pagletra ay malayang ginagawa upang makabuo ng mga letra at numero sa pamamagitan ng kamay. Ito ay hindi lamang isinusulat kundi sadyang inileletra, sapagkat ang gayon ay higit na madali at mabilis isagawa bukod pa sa bihirang pagkakaroon ng pagkakamali. May iba't ibang uri ng letra. Sa bawat uri nito ay may iba't ibang disenyo at gamit. Ang gamit nito ay naaayon din sa paggagamitan nito. May mga letrang simple at may komplikado ang disenyo. Pinatnubay na pagsasanay. Uri ng mga letra. Gothic. Pinakasimpleng uri ng letra na ginagamit sa mga ordinaryong disenyo. Ito ang uring pinakagamitin dahil ito ay simple, walang palamuti o dekorasyon, at ang mga bahagi ay magkakatulad ang kapal. Isang halimbawa ng produkto na pwedeng paggamitan nito ay ang milk tea. Dalawa. Roman, may pinakamakapal na bahagi ng letra. Ito ay ginagawang kahawig sa mga sulating Europeo. Isang halimbawa ng paggamit nito ay sa mga pangalan ng kumpanya. Tatlo. Script. Noong unang panahon nito ay ginagamit na pagleletra sa kanlurang Europa. Ito ay ginagamit na pagletra ng Aleman. Kung minsan ito ay tinatawag na Old English. Isang halimbawa ng paggamit nito ay ang produktong bola-bola. Apat. Text. Ito ang mga letrang may pinakamaraming palamuti. Ginagamit ito sa mga sertipiko at diploma. Isang halimbawa ng paggamit nito ay ang diploma. Mga gabay sa pagleletra. Isa. Gumamit ng mga gabay na linya. Ito ay makakatulong upang maging pantay-pantay ang taas at luwang ng mga letra. Ang gabay na linya na modest ginagamit ay ang cap line, waistline, baseline at drop line. Ang mga gabay na linya na ginagamit sa malalaking letra ay cap line, waistline, at baseline. Ang mga gabay na linya para sa mga maliliit na letra ay cap line, waistline, baseline at drop line. Gumamit ng mga patayong linya bilang gabay sa mga letrang may patayong bahagi. Dalawa. Iwasan ang hindi pantay-pantay na payat at kapal ng mga letra sa disenyong Gothic. Ito ay magagawa sa pamamagitan ng pagsusulat ng isang hagod, single stroke, sa bawat bahagi ng letrang Gothic. Ang larawan sa ibaba ay nagpapakita kung paano maisusulat ang mga letra ng isang hagod.
3. Makakatulong kung gagamit ng broad marker sa mga makakapal na stem ng letrang Roman. 4. Para sa letrang Roman, unahing iguhit ang serif bago ilagay ang fillet. Paglalapat at pag-uugnay. Gawain, pagleletra gamit ang estilong Gothic, Roman, script, at text. Mga kagamitan, lapis, pambura, marking pen. A. Letrang Gothic, maliliit at malalaking titik. B. Letrang Roman, maliliit at malalaking titik. Letrang script, maliliit at malalaking titik. D. Letrang text, maliliit at malalaking titik. Pabaong pagkatuto. Gabay na tanong, ano ang pagal letra? Saan ginagamit ang iba't ibang disenyo ng letra? Ibigay ang iba't ibang uri ng lettering styles. Ano-ano ang mga gabay upang maging mahusay sa pagleletra? Pagninilay sa pagkatuto. Saang bahagi ng aralin ang madali para sa akin? Bakit ito naging madali? Ano ang dapat kong gawin? Saang bahagi ng aralin ako nahirapan? Bakit ako nahirapan? Ano ang dapat kong gawin? Pagsusulit. Panuto, tukuyin kung ang tinutukoy ay tumutugma sa letrang Gothic, Roman, script, o text. Isulat ang iyong sagot sa patlang. 1. Ito ay ginagamit na pagleletra sa kanlurang Europa. 2. Ito ang mga letrang may pinakamaraming palamuti. 3. Ito ay ginagawang kahawig sa mga sulating Europeo. 4. Pinakasimpleng uri ng letra na ginagamit sa mga ordinaryong disenyo. 5. Ginagamit ito sa mga sertipiko at diploma. Panuto, kilalanin ang mga disenyo ng letra. Isulat ang iyong sagot sa patlang. Panuto, isulat ang iyong pangalan gamit ang letrang Gothic at ang iyong apelyido gamit naman ang letrang Roman. Gawaing pantahanan, takdang aralin. Panuto, isulat ang mga hinihingi sa loob ng bawat kahon gamit ang iba't ibang disenyo ng letrang tinutukoy. Hanggang sa muli at maraming salamat sa panunood.